Nagsisimula ang pelikula sa isang mahinang matanda na umiinom na pinangalanang Pfluger, hinuhukay niya ang libingan ng isang tao na may marka ng relihiyon. Sa kalaunan ay kinuha niya ang bungo ng tao na naglalabas ng puting usok at pisikal siyang tumilapon pabalik. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa isang binatilyo na nagngangalang Kelly na bumibili sa isang lokal na convenience store. Doon ay nakita niya ang kanyang crush at kababata na si Kyla kaya kinausap niya ito bago lumabas. Pagdating sa labas, si Kelly ay inabangan ng matagal nang nang-aapi sa kanya na sina Nelson, Reed at Brad. Ginugulo nila si Kelly para kainin ang papel at mga styrofoam. Ngunit nang makitang ginugulo ng mga lalaki si Kelly ay lumapit si Kyla sa kanila at sinabihan silang umalis. Ikinagalit ito ng mga lalaki kaya inilagay nila si Kelly sa basurahan. Ang kaguluhan ay nakuha ang atensyon ng may-ari ng tindahan kaya pinalayas niya ang mga bully. Gayunpaman ay ipinakalat nila ang video sa internet na kinuna nila habang nasa basurahan si Kelly na labis na ikinahiya ng binata. Sa ibang lugar, napansin ng isang katutubo na nagngangalang Red Elk ang nahukay niyang libingan at ipinagdasal ito. Samantala, nagkasakit si Kelly dahil sa pagkain ng mga lapis at pambura kaya pinayuhan ng doktor ni Kelly ang kanyang ina na si Bernice na magpatingin sa isang psychologist para magamot ang kanyang karamdaman na pagkain ng kung ano-ano. Maya-maya ay makikita si Pfluger sa bayan na nagpapagaling ng mga karamdaman ng mga tao, pinatunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapagaling ng sakit sa kasukasuan ng isang matandang babae. Dahil namangha, nilapitan siya ni Bernice at inanyayahan siya sa kanyang tahanan upang mapagaling ang kanyang anak. Nang umalis siya para kunin ang kanyang sasakyan, nilapitan ni Red Elk ang matanda at nag-alok na tulungan siyang tanggalin ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Nang tanggihan ni Pfluger ang alok ay sinuntok siya ni Red Elk gayunpaman, mahimala na nasuntok ni Red Elk ang kanyang sarili. Lumalabas na ang gamot na ninakaw ni Pfluger mula sa libingan ng mga katutubo ay pinuprotektahan siya, at bilang resulta kung sino man ang magtangkang saktan si Pfluger ay sasaktan din ang kanyang sarili. Binalaan siya ng Red Elk na ang pag-abuso sa kapangyarihan ng gamot ay ang kamatayan para sa kanya, ngunit hindi pinansin ng huli ang kanyang mga babala at umalis para pumunta sa tahanan ni Kelly. Nang hawakan ni Pfluger ang katawan ni Kelly, nakaramdam siya ng malakas na kuryente at napaatras. Sa pagkabigla ay humiling si Pfluger ng ilang sandali at pumunta sa banyo. Doon ay humigop siya ng alak at tumikim ng coke bago muling lumapit kay Kelly. Ang pangalawang pagsubok ay hindi rin naging maganda. Nasunog pa ni Pfluger ang dibdib ni Kelly gamit ang kanyang sigarilyo bago siya sumigaw sa sakit at bumagsak sa sahig at kalaunan ay namatay. Sa sandaling mamatay si Pfluger, bumuti ang pakiramdam ni Kelly kaya siya ay umupo. Kalaunan ay kinuha ng pulis ang katawan ng manggagamot at binigay ng opisyal na si Adler kay Bernice ang kanyang numero kung sakaling may mangyari. Napansin ni Kelly na kahit papaano ay gumaling na ang sugat ng sigarilyo sa kanyang dibdib, sumailalim din siya sa ilang pisikal na pagbabago. Nang maglaon si Kelly ay ginulo na naman ni Reed, ngunit sa huli ang binatilyo ang nasaktan. Lumipat pala ang kapangyarihan ni Pfluger kay Kelly at ang mga bagay sa wakas ay tila nagiging maayos para kay Kelly at nakakuha din siya ng trabaho sa isang pizza restaurant. Maya-maya sa gabing yun, ang tatay ni Reed at Nelson na si Whitcomb ay dumating sa bahay ni Kelly upang magreklamo na binugbog ni Kelly ang kanyang anak. Nagkomento si Whitcomb na may kakaiba dahil nagawang sakta ni Kelly si Reed gayong kabaligtaran nito noong nakaraan. Ang komento ay ikinagalit ni Bernice kaya pinalayas niya sila sa kanyang bahay. Pagkatapos umalis ni Whitcomb, si Kelly ay sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang bagong natagpuang kapangyarihan. Nagulat at namangha si Bernice sa parehong oras, nag-aalala para sa kanyang anak at hiniling sa kanya na mangako na hindi kukuha ng hindi kinakailangang atensyon. Sa paaralan ay sinubukan ng ilang mga bully na guluhin si Kelly ngunit walang nagtagumpay. Sa klase ay hindi sinasadya ni Kyla na mahulog ang tali ng kanyang buhok sa mesa ni Kelly, ngunit kinain niya ang tag nito bago ibinalik sa kanya. Maya-maya si Kelly ay nagsimulang magkaroon ng bastos na pag-iisip tungkol kay Kyla, at si Kyla mismo ay nagsimulang maramdaman ang epekto nito. Iniisip ni Kelly ang kaibigan ni Kyla na si Sarah na sumali sa kanila para sa isang mainit na sandali, at habang bumibilis ang imahinasyon ni Kelly ay nararamdaman ni Kyla at Sarah ang init. Ang tatlo ay naabot ang kasukdulan habang nasa publiko, at si Kelly ay tumakbo papunta sa banyo. Maya-maya sa isang pagtitipon sa paaralan, binuhat ni Nelson si Kyla nang walang pahintulot kaya ikinagalit ito ni Kelly at hinarap niya siya tungkol dito. Bago pa maging magulo ang mga bagay, pumagit na si Whitcomb at pinaghiwalay ang mga lalaki. Kalaunan ay nakita ni Brad at ng kanyang mga kaibigan si Kelly sakay ng kanyang bisikleta pauwi. Sinubukan nilang patumbahin siya sa kalsada gamit ang kanilang sasakyan ngunit hindi nagpapakita ng takot si Kelly.
Sa galit ay hinabol siya ng mga bully, ngunit nawala ng kontrol si Brad at sinagasaan si Kelly. Binangga ng kotse ang ulo ni Kelly, ngunit nang matanggal ang usok ay nalaman na ang ulo ni Brad ang nabasag at siya ay namatay. Sa lalong madaling panahon ay dumating ang lahat, at sinabi ni Kelly kay Kyla ang buong pangyayari, kasama na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Habang si Nelson at ang mga lalaki ay nagsinungaling sa pulisya na si Kelly ay nakasakay sa kanyang bisikleta sa gitna ng kalsada, kaya inilihis ni Brad ang kotse sa kalsada upang protektahan siya. Gayunpaman, pagkatapos ng isang paunang pagsisiyasat, hinayaan na ng pulisya si Kelly. Samantala, nalaman ni Red Elk ang tungkol sa pagkamatay ni Pfluger at binisita niya ang kanyang libingan. Pagkatapos suriin ang lupa, napag-alaman niya na si Pfluger ay nawalan ng kapangyarihan bago siya namatay. Matapos marinig ang tungkol kay Kelly na nabangga ng isang kotse at hindi man lang nasaktan, binisita siya ni Red Elk sa kanyang pinagtatrabahuhan at hinarap siya tungkol kay Pfluger. Dahil kinakabahan, si Kelly ay umamin tungkol sa paggamot sa kanya ni Pfluger. Samantala, si Nelson at ang kanyang mga kaibigan ay nagalit nang makita si Kelly na parang wala lang ang lahat, kaya nagpasya sila na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang kaibigan. Nagpasya silang sirain ang trailer na tinitirhan ni Kelly para makabawi sa kanya, kaya matapos malaman ng schedule ni Kelly at ng kanyang ina ay hinintay nilang umalis si Bernice para sa kanyang trabaho. Gayunpaman ng gabing yon, maagang umuwi si Kelly mula sa trabaho habang si Bernice ay nakaramdam ng sakit at nagpasyang hindi pumasok sa trabaho. Nang makitang nanghihina ang kanyang ina, pumunta si Kelly sa bayan para bilhan siya ng gamot. Sa labas ay napagkamalan ni Nelson at ng mga lalaki si Bernice na si Kelly at ikinabat ang trailer sa kanilang sasakyan. Habang natutulog pa rin si Bernice sa loob ay hinila nila ang trailer gamit ang kanilang sasakyan. Matapos masira ang trailer ay nabigo silang tanggalin ang kadena ng mabilis kaya itinapon nila ito sa likod ng sasakyan at umalis. Si Bernice ay nakulong sa loob ng trailer. At ang gas ng kanilang kalan ay nagsimulang tumulo sa kusina. Sa lalong madaling panahon ng gas ay nag-apoy at ang trailer ay sumabog. Maya-maya ay nakabalik na si Kelly at nagmamadaling pumasok sa trailer para iligtas ang kanyang ina. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil si Bernice ay nasunog hanggang sa kanyang kamatayan. Na-trauma si Kelly sa buong pagsubok, kaya kinumbinsi ng opisyal na si Adler ang ospital na panatilihin si Kelly ng isang gabi pa para makahanap siya ng lugar para sa bata. Samantala nilapitan ni Red Elk si Rose Adler sa ospital na mula rin sa kaparehong tribo ng katutubong Amerikano at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kapangyarihan ni Kelly. Iminungkahi ni Red Elk na makipag-usap kay Kelly, ngunit naisip ni Adler na hindi nararapat na pag-usapan ang tungkol sa mga kwentong bayan na ipinamana ng kanilang dakilang mga lolo sa napakahirap na oras sa buhay ni Kelly. Naiintindihan nito ni Red Elk at sinabihan niya ang opisyal na makipag-ugnayan sa kanya kapag handa na siya. Si Kyla ay lumapit kay Kelly sa libing ng kanyang ina, at nang lumuha si Kelly ay pinakalma niya ito na nagsasabing walang mag-iisip na mahina siya kung iiyak siya. Sinabi ni Kelly na kailangan niyang maging matatag para maipagmalaki siya ng kanyang ina, ngunit sinabi sa kanya ni Kyla na palagi siyang ipinagmamalaki ni Bernice. Inihayag ni Kelly ang kanyang mga plano na umalis sa bayan na labis na ikinalungkot ni Kyla. Pagkatapos ay nag-init ang dalawa at tinamaan sila ng kakaibang ngunit hindi nila ito masyadong inisip. Pagkaalis ni Kyla ay binisita ni Kelly ang libingan ni Pfluger sa parehong sementeryo, doon ay ngumuya siya ng isang ligaw na damong tumutubo at agad na nagsuka. Habang nangyayari yun, nakita ni Sarah ang lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga mula sa malayo. Pagkatapos ay inihatid ng opisyal na si Adler si Kelly sa social services at kinausap siya tungkol sa aksidente. Inihayag ni Adler na nalaman nila na nahulog ang sumusuporta sa trailer bago nag-apoy ang gas. Dahil dito ay natiyak ni Kelly na hindi ito aksidente. Samantala, si Nelson at ang kanyang mga kaibigan ay hindi nagsisisi sa kanilang mga ginawa. Inilihim nila ang kanilang pagkakasangkot sa pagpatay at nagpasya silang magtungo sa Riverbend upang magpakasaya pagkatapos ng isang nakakapagod na linggo. Sa kanilang pagpunta doon ay nakita nila si Adler na ihahatid si Kelly sa labas ng bayan at nagpasyang asarin siya. Galit na lumabas si Kelly sa umaandar na sasakyan ni Adler at palihim na sinundan si Nelson at ang kanyang mga kaibigan sa ilog. Naghubad si Tucker ng kanyang damit at lumangoy habang si Nelson at ang iba pa ay mapaglaro siyang binato. Nang makita silang nagsasaya ay kinuha ni Kelly ang damit ni Tucker at kumain ng isang piraso mula rito. Sinakal niya ang kanyang sarili gamit ang damit, nagresulta ito sa paghihirap ni Tucker na huminga at nanatiling nakalutang. Dahan-dahan na nalulunod si Tucker habang si Nelson at ang iba pa ay nanunood sa takot, sinubukan ni Nelson na iligtas siya ngunit hindi siya nagtagumpay. Si Kelly pagkatapos ay mayabang na ibinunyag ang kanyang sarili at ang kanyang pagkakasangkot sa pagpatay kay Tucker,
at dahil kinakabahan ay tumakas si Reed. Kinuha ni Kelly ang damit ni Nelson, ngunit bumalik si Reed kasama ang opisyal na si Adler at napilitan siyang tumakas. Sinabi ng mga lalaki sa pulis ang tungkol sa papel ni Kelly sa pagpatay kay Brad, ngunit nahihirapan ang pulisya na paniwalaan ito at sa halip ay pinaghihinalaan niya ang pagpatay nila sa kanilang kaibigan. Nang gabing yun ay nagpakita si Kelly sa bintana ni Kyla. Nang tanungin siya ni Kyla tungkol sa insidente sa ilog ay umamin siya sa kanya tungkol sa plano niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Kyla na paaminin si Nelson at ang iba pa sa kanilang ginawa sa kanyang ina sa halip na patayin sila. Sumang-ayon si Kelly at naging mainit muli ang dalawa. Kinabukasan ay nagpakita si Kelly sa klase ng chemistry at sinadyang makipag-away kay Tony para umamin siya sa pagpatay sa kanyang ina. Nagawa ni Nelson na mapakalma si Tony ngunit nang kutsain ni Kelly ang kasintahan ni Tony na si Sarah ay nawala siya sa sarili at tinapunan niya ng asido ang mukha ni Kelly. Ngunit nasunog ni Tony ang kanyang sarili at bilang resulta ay sumigaw siya sa sakit at bumagsak sa sahig bago pumanaw. Galit na inatake ni Sarah si Kelly sa kanyang itlog, ngunit sa huli ay siya ang nasaktan habang si Kyla ay naiwan na gulat. Nang dumating ang guro kasama si Adler, muling tumakas si Kelly at pagkatapos nito ay ipinatigil muna ng pulis ang mga klase hanggang sa mahuli si Kelly. Maya-maya ng gabing yon, isang nagdadalamhati na si Sarah ang nagpakita sa bahay ni Nelson at nagplano upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Tony. Kinuwento niya sa kanya ang tungkol sa damo mula sa sementeryo na dahilan ng pagsusuka kaagad ni Kelly, at ang dalawa ay pumunta sa sementeryo upang kunin ito. Sa sumunod na araw, sa wakas ay nakipag-ugnayan si Adler kay Red Elk at ang dalawa ay naghukay sa libingan ni Pfluger. Samantala, dinala ni Whitcomb ang kanyang mga anak sa pagsasanay sa football habang binibigyan sila ng seguridad. Doon ay napansin ni Adler ang kadena kung saan sinira ng mga bully ang trailer ni Kelly gamit ang pickup truck ni Whitcomb. Tinanong ni Adler sina Nelson at Reed tungkol dito ngunit itinanggi nila ang anumang bagay tungkol dito. Sa lalong madaling panahon, si Kelly ay nagpakita sa lugar dala ang electric drill pagkatapos kumain ng isang piraso ng damit ni Nelson. Gayunpaman, handa si Nelson at inilabas ang isang silindro na puno ng katas ng damo mula sa sementeryo. Nakiusap si Adler kay Kelly na huminto, ngunit binutis pa rin niya ang kanyang mga tuhod at bilang resulta ay nabutas ang tuhod ni Nelson. Napasigaw si Nelson sa sakit, ngunit tumanggi si Kelly na huminto hanggang hindi umaamin si Nelson sa pagpatay sa kanyang ina. Sa oras na yun ay dumating si Kyla at sa wakas ay tumigil si Kelly. Gamit ang pagkakataon na ito ay nagwisik si Nelson ng katas ng damo kay Kelly at ang huli ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay ninakaw ni Whitcomb ang baril ni Adler at binaril si Kelly, ngunit nauwi sa pagbaril kay Nelson at sa kanyang sarili hanggang sa sila ay mamatay. Pagkatapos ng kaguluhan, hindi sinasang-ayunan ni Kyla ang mga paraan ni Kelly at kinumbinsi siyang isuko ang kanyang kapangyarihan. Atubiling sumang-ayon si Kelly, at dinala siya ni Adler sa sementeryo kasama sina Red Elk at Kyla. Habang gumagawa ng ritual sina Red Elk at Adler, hinagka ni Kyla si Kelly para bigyan siya ng lakas. Sa lalong madaling panahon, si Kelly ay nagsimulang marahas na manginig at si Kyla ay nakiusap kay Red Elk na huminto. Sa oras na yun ay nilapitan sila ng mga pulis at inutusan silang huwag kumilos. Nang subukan ni Kelly na tumakbo ay binaril siya ng isang pulis at bilang resulta ay nabaril si Kyla at ang kanyang sarili. Ang malalang nasugatan na si Kyla ay humalik kay Kelly bago pumanaw. Dahil sa pagdadalamhati sa pagkamatay ni Kyla, pinagpiestahan ni Kelly ang nabubulok na bangkay upang wakasan ang kanyang kapangyarihan kasama siya. Nagtapos ang pelikula nang makita natin na nakuha ni Kyla ang kapangyarihan mula kay Kelly nang siya ay muling nabuhay sa loob ng ambulansya. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!